Hello mga ka-legit Katden followers and Katden lovers. Catherine Bernardo may panawagan kay Attorney Annette Gozo ng CEO President ng GMA Sparkle para kay Alden Richards. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much from the bottom of my heart. Upon checking, we only have 6 days to go para po mapanood na natin ang most anticipated and most awaited na movie of the year, ang Hello Love Again, kung saan mapapanood siya nationwide at meron din naman po siya worldwide. At ngayon pag-usapan natin to dahil Miss Catherine Bernardo nagpasaring dito kay Attorney Annette Gozon. Panoorin natin to. Super tisoy. Sobrang antukin. Kahit saan. Kahit saan nabutan. Pag di nagtitake tulog si tisoy, kasi lagi siyang puyat. Shout out po ng araw. Hindi, pagod siya. Naging isa sa mga hot topic nga ang sinabi ni Miss Catherine Bernardo sa kanila pong kanilang video, yung Imitating Me Challenge, kung saan may mga question, yung part 2 po nun. Tinanong po doon kung sino yung isa sa kanila na mas antukin. At sinabi nga ni Miss Catherine Bernardo na si Alden Richards daw ang antukin, na parang masandal ito ay tulog. Dahil meron nga naman siyang pinaguhugutan. According to Miss Catherine, ay sobrang pagod nga itong si Mr. Alden Richards, lalo na po nung panahon na sila po ay nasa Canada. If you remember, during the time na sila po ay nagte-taping sa Canada, may mga times na pumupunta pa po si Mr. Alden Richards sa ibang bansa para sa kanilang tour. Yung mga GMA Sparkle artists ay pumupunta sa mga bansa para mag-entertain ng ilang mga OFW at mga Pilipino abroad. Kaya naman parang lagari po si Mr. Alden Richards sa mga pagkakataon na yon. Na bagay na parang kinall out nitong si Miss Catherine Bernardo ang ilan sa mga executives na rin, no? Kung itatranspose po natin yung kanyang mga words, is parang sinasabi niya rito na parang sobrang hectic ng schedule ni Mr. Alden Richards. According to them, sa isa sa mga interviews nila, na pinayuhan niya si Alden Richards na dapat daw ay matuto si Alden Richards na magsalita ng no. Kasi lahat po kasi ng mga ino-offer po sa kanya, tinatanggap niya. Lahat ng mga binibigay na proyekto sa kanya, puro tanggap na lang siya ng tanggap. Well, in fact, dun po sa kanilang world tour that time, alam naman ng GMA na kung gaano katindi at kung gaano kabigat yung kanilang ginagawa pong movie, at kailangan po talaga ng concentration ng isang Alden Richards, ng isang actors para sa isang biggest movie of the year na Hello Love Again. Pero dahil po meron pong mga kailangan, or dapat daw si Alden Richards ay naroroon dahil isa siya sa mga panghatak para po panoorin ng tao, kasi tinubukan kasi nila dati na magkaroon ng tour yung mga GMA Sparkle, pero according po sa mga news parang nilangaw. So dahil dito parang nadala na po ang ilan sa mga executive or GMA executive ng GMA na hindi sila magdala, or parang hindi nila parang haluan ng biggest star yung kanilang tour. Kaya naman si Alden Richards po talaga ay pinush po nila na samahan yung ilan sa mga GMA Sparkle artists, na bagay na parang medyo off dito si Miss Catherine. Sabi ni Catherine na dapat daw si Alden Richards ay magdahan-dahan at kailangan is matuto rin siyang magsalita or tumanggi sa mga pinapagawa sa kanya or ino-offer sa kanya. So kung tutuusin po, marami naman talagang mga artista dito po sa GMA. May mga times na nga na parang nag-aalisa na sila, pumupunta na sila sa ABS-CBN dahil feeling po nila wala po silang career dito po sa GMA dahil puro mga si Alden Richards, puro si Miss yung mga talagang nakikita lang natin na binibigyan ng teleserye, pero yung mga stars na parang natetenga po sila. Kaya may mga blind item na nagsasabi na parang lilisanin na nila yung kanilang network, no? Kaya naman po kung mapapansin niyo si Miss Catherine, sa kanyang kontrata po per year, ang tinatanggap lang po talaga niya is one movie
and one teleserye. Kasi sabi niya parang, kasi alam natin na talagang sobrang bigat, lalo na pagkatapos po ng kanilang taping, yung kanilang tinatawag na mall tour, kung saan sila nagpupunta, talagang makikita mo talaga yung pagod po nila. Kaya yun yung kanyang request. And Miss Catherine Bernardo said that she make it a point na habang ini-enjoy niya yung kanyang kinikita sa pag-aartista, nakakasama niya yung pamilya niya. Yun po yung sinabi niya sa kanyang interview na bagay na itinuro niya kay Tisoy. So kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo, yung maiinit na reaction patungkol sa issue ni Catherine at ni Kim Chiu. Sabi ni Miss Lenny Banting, di kayo kawalan kung di kayo manood ng Katden movies. Kim fans, puro kayo hate. Di na lang kayo maging masaya sa mga artista. Ayan, nagalit na si Mamshi. Sabi ni Excel Stage, bitter pa din kasi sila na nausog ang movie dahil sa Katden. Kaya sobra nilang ini-issue si Kat. Konting galaw kibot o masyado Sa excited si Kat makausap si Robby, kaya doon agad siya humarap. Kaya nga masyado nilang tinitignan yung mga bagay-bagay in a negative way, 'di ba? Parang ano bang inaasahan po nila na super close si Kim tsaka si Miss Catherine? Parehas po sila ng network pero hindi po sila magkakasama sa circle of friends nila. Kumbaga parang nagkikita-kita lang sila doon. Snub siguro kung nakita natin talaga na nagkita sila ni hindi sila nagbeso-beso. Sabi ni Cora Weaver, nabuang nagyud ang ubang mga fans, just making nega stories without any basis. Sino ang nag-snub? Bakit naunang umalis si Kim sa stage while the other were still on the stage? Miss Dareds, please fact check on this because based on the video clip, it was Kim Chiu who left the group first after the she hugged Kat. Thanks Miss Dars and have a blessed day. Actually, kaya po umalis doon si Miss Kim Chiu kasi tapos na po yung kanyang spiel. Diba? Tapos na po yung kanyang term doon, kaya umalis na siya. Pero before that, syempre, nakita naman natin kung paano po sila nagbatian, paano sila nagbeso-beso, at wala pong snaba na naganap. So, wala po akong makitang anything doon po sa bagay na yon, doon po sa video na in-upload ni Miss Kim Chiu. Siya na po nag-upload doon sa kanyang IG para po maunawaan ng mga fans po niya na wala pong ganong issue. Sabi ni Ma'am Lourdes, sa aking opinion, bakit kasi lagi si Kim Chiu ang nag-i-interview? Marami pa namang dyang host ang ASAP. Nakakasawa na rin si Kim, sobrang maarte lalo pag nag-host. Napansin ko lang, bakit kaya wala masyadong guesting ang Katden sa ABS-CBN sa ASAP lang? Nung MediaCon, wala ngang appearance ang boss ng ABS-CBN after HLA. Meron pa ba naka-line up project ni Kat? Actually po kasi kaya po most of the time talagang si Catherine tsaka si Alden nasa GMA sila kasi sila lang po yung may prangkisa. Hindi po pwede kasing tumawid, 'di ba? Kasi wala naman talaga ang pinaka ginagawa kasi ng ngayon, ABS-CBN ngayon, dahil wala silang prangkisa. Content creators po ang tawag sa kanila. Ganun na po sila, hindi na po sila katulad ng dati na napapanood sa Free TV kasi kaya nga po nakikibahay lang sila sa TV5, 'di ba? May mga programa sila doon na napapanood kasi wala silang prangkisa. Kaya masanay tayo na talagang GMA lang po, mga network or mga program sa GMA natin sila mapapanood. Sabi ni Miss Rosal Marsan Vengano, Ma'am Dars, ika nga nila Kat at si Alden, di sila pumapatol sa mga bashers, ganyan ang mga taong matatalino. Yun. And sabi ni Miss Mac, Kim and Catherine are not friends, they are merely co-workers. So for the sake of both their fans, please stop fighting over nonsense. Very true. Sabi ni Miss Marian Matias, kung may issue si Kim at Kat, hindi si Kim ang hisa sa pag-host sa guesting ng Katden. Tama. Palagay nyo gagawin ng staff ipagharap sila kung may issue ang dalawa. Support na lang sa kanya-kanyang idol nyo, wag nang ipagsabong. Very true. Marami kasi pong pero sabi nga ni Seren, hindi naman daw po ang mga Katden ang gumagawa ng issue na yan. Yung mga fans po ni Catherine alone, yung sinasabi niya. Yung kasi nag-aaway-away sa, yun po yung nag-aaway-away sa Twitter, dun sa X.
kapag po nakita nyo dun. Kasi ako, nababasa ko lang siya, pero never po ako magko-comment. Kasi ayoko makisawsaw sa mga ganyang issue eh. Sobrang toxic na nga, makikisawsaw pa tayo, diba? Sabi ni Julia Magbanwa, hindi lang narinig ni Kat ang sabi ni Kim na group hug kasi kinakausap ni Robby si Kat. Yun pala yun. Sabi ni Miss Lenny, naku, wala namang issue, wag patulan, wala namang ginawang masama si Kat. Yun pala yun na parang sinabi niya na nung, pero naki-group hug naman siya. Nakita ko naman po yung video na yun. So, ano yung pang-i-snub dun? Ano yung pang-i-snub na sinasabi ng mga bashers kay Kat? Parang wala talaga kahit sa ang angulo ko po tignan, yung mga pangyayari, inuulit ko kasi yung guesting nila, at yung mga pangyayari that time, wala talaga akong makitang issue. Sabagay, kanya-kanya kasi tayong kung paano natin tignan ng isang sitwasyon eh. Sabi ni Noor Jana Daud, for my opinion, crush na crush okay lang kasi bawat isa naman ay free na nagkaroon ng crush. Kahit sikat, daming umaaligid sa kanya. Nasa kanila na yun. Total, difference lang sila. To my point of view, trabaho lang, walang personalan. Yan. Ito naman yung kanyang komento, no? Tungkol dito sa bagay na ito. And talagang kung may crush man or wala lang issue dun. And sabi ni Ma'am si Daisy, hello Miss Stars, mga viewers mo, blessed Wednesday sa'yo Miss Stars at sa lahat ng Kat din, pati mga bashers na rin. Thank you sa pagbasa ng comment ko. May other account. True nga, Kim Chu fan na gumagawa ng problema. Wala namang JJ at Kim eh. Ang ganda nga, friendship nila at good si Kim na mismo ang mag-post. Very true Miss Dars. Pagpa-interview sila, both brainy kasi. Kat and Alden, marami kang mapupulot na i-apply mo sa sarili mo mismo. May aral, malaman talaga ang kanilang mga sinasabi sa interview, which is true, no? Talagang kapag pinanood nyo po sila, lalo po si Miss, kung pinagsama nga silang dalawa, kaya tingnan mo si Boy Amuda, gustong-gusto silang ini-interview. And mga sagot nila tulad ng iba na pa-flirty or tungkol sa kilig niya na binabanggit daw. Sabihin, sino alam ba natin, sino babae ba yun? Kasi batkat din, matotoo ka, may aral at ang hirap basahin pag-interview sila, kaya mga viewers talaga namang hanga sa Kat din at mahal sila ng masa na nakakarami dahil both mabait, mapagmahal sa mga fans sila, ganon din sa mga bashers nila. Wish ko sila magkatuluyan. Thank you Miss Dars. Ayan, actually isa sa mga napansin ko sa kanila pong interview sa mga sagot nila, hindi nila kailangan mag-pretend. Diba? Hindi nila kailangan magsinungaling para panoorin yung movie nila. Talagang very, direct to the point silang sumagot at hindi nila kailangan na magsinungaling, diba? Sabi po ni Miss Virgie, I don't think Alden papatulan niya si Kim. Kim, sabihin mo sa mga supporters mo, they are short-minded. Kat then are strong and perfect partners sa everything. And sabi ni Miss Cleo sa Sobrado, mabait si Kat, hindi siya ganyan. Hindi magtatagumpay si Kat. Ang tamasahin niya ngayon, mabait si Kat, role model si Kat, swerte ng magulang ni Kat sa kanya. Ayan, so ganito naman po pinagtanggol ni Ma'am Shi Cleo si Miss Catherine Bernardo. And sabi ni Cora Weaver, sana kung walang male partner si Catherine Bernardo sa Elena, kunin na lang ng ABS Star Magic si Alden in cameo role. And sabi ni Miss Telma, masaya lahat, walang snaban na ganap, kaya wag nang pansinin ng ganyang issue. Grabe na to, pag amin na lang ang kulang, 'di ba? Tama naman, kumbaga parang hindi naman talaga big deal, 'di ba? Talagang sila lang talaga yung gumagawa ng malaking issue para mapag-usapan ba si Kim, ganun. Pero parang hindi tama kasi si Kim may sarili siyang spotlight at alam nating lahat yan. And sabi ni Ma'am Shikati, yes, walang snub na naganap, inggit lang yan, don't care about it. Yan, so sabi ni Cleo, hay nako mga bashers, bulag ka, nagbeso na nga sila, walang snub. Gagawa-gawa na naman, matakot kay sa Panginoon. God bless you, Kat and Alden. Ayan, so ganito naman po, nagalit na tuloy si Ma'am Cleo sa mga fabricated news, sa mga fake news na nagkalat po ngayon at sa pagtalo-talo hanggang ngayon po yan, hindi po sila tumitigil. Nung ipanos ko nga po yan sa Facebook, nagtatalo-talo pa rin sila.
Ang sabi ni Miss Lani, Laena Capito, sos, pagpalagawa ng issue lang ibang tao, wala namang ginagawang masama si Kat, trabaho lang for Kat, walang personalan. Napakabait ni Kat at may mga tao talagang masamang mag-isip sa kapwa. Yung mga bashers na yan, ang ayaw makakita ng taong masaya, basta kami, we love Kat din. Ayan, true naman tayo dyan. Marami talagang klase ng ganyang tao. Pag nakikita niya ng successful yung isang tao, hinihila nila pababa. Sabi ni Miss Gemma, good day po Ma'am Dareds. Walang magawa yan, fan na yan. Baka nga po hindi fan ni Kim. Ibang fan ang ginagawa lang po ng issue si Kat at Kim. Kitang-kita naman sa ASAP yung guesting nila, Kat at Alden. Kakilig na ang interview ng mga host, Robby, Kim, Darren. Basta Kat din ako forever. Sa lahat po ng mga nakakaunawang katulad po natin, 'di ba? Na wala naman tayong nakitang mali. Ganon talaga kasi kapag kung paano po nila tignan ang isang sitwasyon. Kahit positibo yung nangyayari, pag tinignan po nila yon into a negative na situation or negative thing, magiging negatibo talaga. Kaya yun yung nangyayari ngayon. Ngayon, syempre, dahil po doon, mas umiinit po yung talakayan dyan, yung kanilang batuhan ng mga statement patungkol dyan. Samantalang si Kat at siya si Kim Chiu, nananahimik, 'di ba? Ang saya-saya nila, meron silang peace of mind. Pero yung ibang mga bashers, nag-aaway-away sa X or sa Twitter. Pero yung mga idolo nila, mga magkakabati naman. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. Thank you for watching and God bless everyone.